April 11, 2025. I am your Papa Bot, the very loving Papa of all time. Apostolic Job. How are you? Yeah, I woke up this morning at around 9 o'clock and then after 1 hour I'm here driving. Praise the Lord, I'm alive. This is my palace. Magan Kanyang Palace. Okay, let's go. Video login. That's my wife, Mama Ace. Mama Ace of all nations. Yeah, okay. Thank you for watching. Be glad because we have God. The title for today's topic is Ilonggo. Batasang pambansa. Sige po, nag-martial. Bay na lang. Ma. Bay na lang. Nagahinay-hinay man ko. Hindi man ko magpadasig. Sige lang. Kita ko na tanan. Nagmang-partial. Parang correct. Siya na mag-close ng gate. Yung aming verde at saka orange. Orange. Nakaikis. Ang orange nakaikis. Hindi naman ibig sabihin na ayaw ko na. Disgusted lang. Yeah. Yan ang napapala natin pag hindi kayo, if you don't believe in me, dapat kasi maniwala kayo sa aking mga pangangaral. Sundo tayo ng apo. Yan. Wala namang problema kung sumunod kayo sa aking pangangaral. I don't want to force you. Nagkagulo ang mundo dahil sa mga politiko, mga tao sa pulpito, mga relihiyoso. Pinakamahirap ang walang pangangaral galing ng simbahan. I am always advocating or suggesting na balik Kristo tayo, April 11, 2025. Politiko ka, sa simbahan ka, private sector ka, everything na gusto mo. Magdasal ka upang biyayaan ka, lalong-lalo na marunong kang magkurakot. Mahirap di ba? Naalala ko tuloy, ang mga Department of Justice ng Philippines, hindi naman lahat, pero parang kulang tayo ng humane feeling. Kaya sabi ko, ang title nito, Batasang Pambansa. Kung sa Ilonggo, dapat pangkalahatan ang batasan, meaning ang batasan sa amin ugali. So dapat may ugaling pambansa tayo. Pangkalahatan, pangsanlibutan. Hindi lang yung ikaw lang mag-isa dyan sa sulok ng bahay mo. Pinaaral tayo. Yung nag-aral, kasi yung ibang tao hindi naman nag-aaral talaga Yeah. Living by grace lang sila. Yung iba naman anak mayaman kahit hindi na mag-aaral. Buhay na dahil magaling at may diskarte yung kanilang patriarch at saka matriarch. Let us be honest. Gaya namin, ako, Papa Bot, ito, membro ako ng pinaka-honest na tao sa buong mundo because I am an anesthesiologist. Okay, ayusin nga natin, nabanggit ko kanina may DOJ. Kalain mo
pasayaw pasayaw-sayaw ang lady, former Department of Justice sa bilibid ng mga, yung sa kulungan ng mga, yun, sa National Bilibid Prison. Pasayaw-sayaw, nagkakampanya. Ay, wala ko kung totoo. May usok naamoy kaya nabidyohan, ganyan. Kasi kumukuha daw siya ng financing, pera, pag-support sa kanyang bid para maging senator. Ang galing, no? Ngayon, iba na naman ang Department of Justice. Ganun ba talaga ang Pilipinas? Ha? Department of Justice, pero puro injustice ang ginagawa. Utos lahat ng Justice Secretary, lahat-lahat. Wala nang kwentang polis, wala nang kwentang ibang department. Pati presidente parang hindi na siya, hindi na siya nakikinig. Siya ang pasimuno ng kidnapping. Department of Justice Secretary. Ano kaya ugali meron tayo niyan? Parang hindi ko maintindihan. Parang ano ba kayo? Hayop sa pera? Ano ba? Hayop sa kapangyarihan? Nakapag-aral ka, abogado ka ha? Abogado. Pero estupido. Abogada. Pero estupida. My goodness. Is that the right attitude? Ha? Wow. So, dito ulit tayo sa ilalim ng acacia tree. Ayaw yung makinig kasi sa akin kaya lend me your ears, ha? Kayo lend me your ears. Ayaw nyo kasing makinig sa akin Nagsasabi ako na be grateful sa mga nangyayari sa buhay mo. Matalino ka, nakapag-aral ka, nung nagkatrabaho ka, barumbado ka na. Parang ayaw nyong tumino. Nalilito ako kung anong klaseng tao kayo. Are you human? Diba? Kagaya ng ito. Meron silang punchline from the river, the other side of Israel, River Jordan ba yun? To Mediterranean Sea. Lahat yan, Israel yan. Ubusin daw nila, patayin. Sa punchline mo lang, you are wishing and praying for genocide. Patayin mo lahat ng mga taong nakatira doon. Inciting to ano yan? Parang trouble. Ngayon, ginugulo sila ng all sides, 7 fronts. Pinapaligiran sila ng mga, palagay natin, kumakalaban sa kanila. I don't know, bakit matalino itong mga taga-Israel? Marunong silang gumawa ng mga Iron Dome. Ang computer nila, advanced. Ang agriculture nila, advanced. Matalino sila, hindi sila moron. Ang kapaligiran naman nila ay puro, hindi ko maintindihan kung tao, hindi humane. Kagaya ng Department of Justice ng Philippines. Hindi humane. Wow! Patayin nyo or gagawa kayo ng illegal just because of your greed, your intention to grab the power, authority. Your Honor, Mr. Chair, Madam, Boss, ano bang nangyayari sa atin? April 11, 2025. Si Papa Bot ito. Huwag na tayo maglukuhan. Kahapon dito din tayo Aywan ko kung anong nilagay kong title. Hindi ko alam kung anong ilalagay kong title. Baka ang title kahapon April 10, 2025 is HPG. Mga hipokritong personnel ng government. LTO, yung parang lack of training and order, parang very disorder. Wow!
because of a simple act of acquiring, dreaming of something big out of illegal means. Grabe talaga kayo ah. Believe ako. Gospel song. Grabe ang gospel song oh. Pati bundok nag-bow down sa God. Magsabi ka lang ng Jesus, malakas, sobra pa sa atomic bomb yan. Hindi kasi natin nilalagay ang Panginoon sa, hindi natin inuuna ang Panginoon eh. Inuuna natin yung ating sarili. Ating sarili. Parang walang pakundangan na gumagawa tayo ng hindi nakakatuwa sa mata ng Panginoon Hesus Kristo. Ayaw nyo kasing tanggapin na si Hesus Kristo ay laman, buto ng Panginoon na gumawa sa atin. Ayaw nyo kasi. Kung nauna akong pinanganak, nauna akong gawa ng batas nung unang panahon at ganito na ang ibinigay sa akin. Lalong-lalo na mga author ng mga gospel or ang mga author ng mga Holy Scripture. Mahiya tayo, huwag nating dagdagan ng makamundo. Dinagdagan kasi natin ng makamundo. Naging swapang tayo, naging greedy, self-centered, self-proclaimed, nakakahiya. Hanggang ngayon, ang greed nandyan. Gusto mong lumamang sa kapwa, alam mo na mali, tinatama mong mali. Marami namang nakakita. Hindi naman muro nyo. Mga tao, hindi sila low intelligence. Nakikita nilang mali. May usok, kaya nagko-comment kami na mga vlogger. 1990 nagse-selfie na ako. Oh, ngayon nauso ang selfie. Video selfie, ha? Malaki ang camera ko pero binibideo ko ang sarili ko. Kasi madali lang ako makakuha ng idea. Hindi biro-biro ang nasa mundo. May mga challenges tayo. Kaya kung akong nauna, sabihin ko ganito. Okay. Ilagay natin muna ang Hesus Kristo sa gitna. Kasi nakasulat na sa Holy Bible na pinanganak talaga siya. Na prophesied. Hindi lang bigla na dumating yung Angel Gabriel. Ang kambing na may bangs. At ang nakatanggap naman ay magsasabi na propeta na ako. I am the one. I will make my own Holy Scripture. Pero ang mga author niyan kinokopya lang doon sa Holy Bible, sa Torah. Nag-declare na sila lahat ng mga propeta Muslim. Joke lang, joke. Pwede mong gayahin, you can do everything, pero nakikita mo ang resulta. Chaos and pandemonium, jihad, killing, masaklap hanggang sa executive ng Pilipinas, legislative. Pag umupo, parang hari na. Pag ibinuto na ng tao,
80% sa bulsa nila, ang 20% sa mga tao. Makasarili. Makasarili, ang tao talaga. Akalain mo ngayon, vlogger. O nga, vlogger ako, matagal. Ang actual na vlog ko is 15 years ago. 2009 yung first ko na nag-apply ng Facebook. Ako lang nag-open, no? I myself nag-open lang, wala nagturo sa akin. Pati YouTube. Ang nagpaturo lang ako 2007 ba yun? 2008. Mga ganyan. Email. Yeah, may nagturo sa akin. The rest, ako na nag-open ng Facebook. There and then, nagbablog na ako. Ang kagandahan ng Manila sa Rizal Park, yung sunset of Manila Bay. Din 2009, 2010 pumunta ako ng Dubai, UAE sa United Arab Emirates. Yeah. Dinidescribe ko na yung lugar. Ang ganda, ang ganda. Kaya pag nagre-reflect ako, gusto kong isulat. Kaya lang, bago lang dumating kasi ang Facebook eh. Yeah, bago lang eh. At saka YouTube. If YouTube were invented 30 years ago, pwede. Makagawa ako ng reflection. Kaya lahat ng mga old photos na sa akin ngayon, ang koleksyon ni Mama, sa family, nandyan, tinatago. Gagawan ko pa yan ng movie. Nagbablog na ako. Nagre-reflect na ako. Mayroon ako mga video sa Dubai. Din sumikat siya. Siguro mga 2015, sikat na, ganyan. Hindi pa talaga. Itong early 2000 siguro, at 2020, 2021, medyo marami na nag-vlog. Mas lalo ngayon, 2025. At hinuhuli ang vlogger. Mag-express ka ng opinion mo kasi parang disgusted sila sa nangyayari sa government o sa isang tao. Maganda kasi ang sa government na titirahin dahil nilagay sila ng tao dyan. Huwag mong tirahin si Henry C. o mga anak niya. May private army yan. Kaya delikado, delikado. Magka-private army. Ang mahirap sa politician kahit public servant, abuse of power and authority. All in all, sabihin ko kanina, kung ako ang naging yung unang panahon, alam mo naman kasi nagpapakita yung Panginoon. Magsasalita yan, small voice, i-discern mo kung anong message para sa'yo, saan mo i-dedicate ang buhay mo, kung sino ka, ano ka, at anong plano mo talaga. Hindi na bali kung saan ka galing. May mga tao naman dyan, janitor lang, naging senator. Importante ang sino ka. Ano ka maging kung may edad ka na, ganyan, sino ka, ganyan. Anong contribution mo sa humanity? Ganon. Kung may Jesucristo sa gitna niyan, Sir, Commander, Your Honor, Mr. Chair, kung may Jesucristo dyan, mahiya ka. Huwag nyo naman kalabanin ng vlogger ngayon. Pinapatawag nyo pa sa Senado? Wow, gano'n na ba? Gano'n na ba? So insecure kayo. Insecure kayo, takot kayo. Kasi sir, nandyan kayo. Huwag nyo naman bastusin ang mga tao. Kung ganito kung nagdududa kayo, nagnanakaw yung isang tao, at gusto nyo siyang paliguan nyo ng magandang aral. Kayo muna sir ang maunang maligo. Alam mo ba, hindi umaasinso yung Pilipinas dahil dyan. Pork barrel, 150 million sa isang pirma. Walang katinuan yan. Hindi ko naman sinasabi na mali na umupo. Pero pag atat na atat kang umupo, puwi na buyag silawam ta sa kuan. Silalim ito ng acacia tree. Undue process, ganyan. O nga, nagdududa kayo. Kayo ba sir,
Wala ba kayong confidential fund? Oh, more funds. More funds in the executive at legislative branches. Huwag na tayong maging hipokrito. See? Ang nangyari kasi, tinuturo mo yung isang tao na nagkakamali. Isang hintuturo lang papunta doon. Ha? Ang apat pabalik sa'yo. Yan ang tandaan mo. Anong tawag niyan? Dishonesty? Kaya sabi ko, gumagawa lang ako ng parang initial na comment through letters, DPWH, ganyan-ganyan. Pinaglalaruan ko lang yan. Kasi mainit yan na department eh. Nandyan yung mga maiinit na kamay. Dishonest people without honor. Kasi walang Hesukristo. Gusto mong angkinin ang buong Mindanao. Ikaw na maghari-hari. Napuno ka na ng accolade. Napuno ka na ng mga merits. May star general ka pa. For what? Gusto mo bilhin ang buong mundo? Wow. Nagre-reflect lang ako kanina, no? Nung nagising ako, late na eh. Mga almost 8:30 yata. 8:30. Dapat 7. Gising na ako. 8:30. Nalit ako ng isang oras. Mag-reflect ako. Wow, sabi ko. Kung hindi pala ako nagising, ano kayang ginawa ko? Ano kayang ginawa ko na maganda? Hindi bale yung hindi maganda, wala na yun. Kung pwede iwasan yun, flee from the devil. Ano kayang ginawa kong maganda? Na they will talk about me sa aking wake. Yun, yung katawan mo pag namatay at na-retrieve ang katawan mo, may decent burial ka. Gaya ni Marco Cain Sr. May decent burial siya. Ano ang ginawa? Kinidnap nila yung matanda, yung katawan ng matanda na Marco Cain. Mga 40 years na hindi na ilibing. Okay, makinig kayo. Kinidnap ang katawan, dinala, sinakay ng helicopter. Hindi nyo ba alam yan? Kasi nagrarally sa lupa eh. Kaya sa doon nila sa dinaan sa doon sa sky, helicopter, at inilibing sa libingan ng mga bayani. Okay. Si PRRD kinidnap. Hindi ko alam kung anong magandang meaning ng PRRD. Wala pa ako nakagawa niyan dahil wala pa masyado. Ang PBBM marami. Pambansang bagag, budol, magnanakaw. Joke lang, joke. Wala yan, erase. Katuwaan lang to, pero totoo, ha? Maganda to, may slighting lang, reverse psychology. Ngayon, kinidnap din itong ating matanda na very sick, no? Ano kaya mangyayari? Si Marco Cain Jr. Yan. Inutos-utosan siya ng Department of Justice, or ang Department of Justice ang nag-uutos sa presidente. Wow! Di wow! Ngayon, ang mangyayari nito, sino ngayon ang tama? At kung mamatay ito, palagay natin, ha? Saan ilibing itong Marco Cain Jr.? Sa libingan ng mga bangagers? Wala tayong evidence, no? But kaya una ko, well, if you want me to have my self tested, okay, let us go to the most trusted department of the United States of America or Israel, wherever it is, na mag-certify na whether I am positive or not. Kasi be transparent. Ngayon, nag-a-advise ako, lahat ng executive, legislative at kandidato magpa-hair, drug, hair,
follicle test. Follicle test lahat. Lahat. Pati mga tauhan niya. Kasi mga bangagers yung mga bodyguard. Di ba? At saka isa-isahin i-review ng Senate at saka sa mga congressmen kung saan pumunta ng mga confidential funds ng mga executive, legislative, gobernador, mayor. Isa-isahin natin. See? Wala tayong transparency kasi all of us are member of DPWH. Di ba? Deceptive people without honesty, or dishonest people without honor. San? So ngayon, ang mga sinungaling ang sakalam. Malakas ang mga sinungalers. Malakas. Okay, at least nagkaintindihan tayo. Nagle-lecture ako nito para bukas baka hindi ako magising at na-upload ko ito. Yan pala si Papa Bot. May sinabi siya. Ngayon mayroon Facebook group. May Facebook group akong ginawa. Me Ultimo Address. Me Ultimo Address. From Alpha to Omega, from the beginning to the end. Andiyan sa Facebook yan. Minsan kung saan-saan ko lang nilalagay ang aking mga video login, mga vlog. So mayroon akong ginawa. Masakit kasi na isipin na ako'y gumagawa ng hindi tama. Naawa ako sa aking family because this will go on and on through to the end of generation. Itong mga hindi magandang ginagawa. You ask forgiveness. Mayroon tayong Panginoon. Mayroon tayong Diyos or lumikha sa atin. Kasi pag sinabi mong Diyos, pag narinig niya ng radical Islam, Diyos. Jewish people yan. Narinig kasi ng Ilonggo na si Jesucristo ay Jewish, naging Jew, ginawa nilang Diyos. Di ba? Kuwan lang yan yung origin, mga nomenclature yan basing from a different language, gaya ng sa Malaysia 1970s 72 pumunta ako ng Mount Makiling, Boy Scout nandun si Marco Ken Jr. at saka si Irene, nakita ko may picture doon sa Mount Makiling. Nag-swap kami ng galing sa Indonesia. Ang kanilang pera 5, may 5 din sa atin. Ang pera natin the same language. Nung narinig ng Ilonggo ang political party, narinig ng Ilonggo ang political party, sabi ng Ilonggo, tikal. Alam mo kung anong tikal? Yabang. Sinungaling. Pag narinig naman ng Ilonggo yung I have a business and I'm gaining, meaning gain. May gain kasi may ginansya, sabi ng Ilonggo, ginansya. Hindi ito na. Andyan ako. Coming na. Arin ako di sa kanta. Nagmamadali yung yaya. Ano ba yan? Ayun na lang. Sorry, naputol-putol. Ayan. Yung vlog natin para disiplina lang ng mga tao yun, Disiplina lang. Hindi ko naman sinasabi na mali ang ginagawa ko. Kaya lang I'm thinking of yung brief lang na stay natin sa mundo
ang ginawa mong tama? O, di ba? Ano ang ginawa mo sa humanity contribution mo? O, nag-iisa lang tayo sa mundo eh, ha? You are and I am the only one. Ikaw lang mag-isa, ako lang mag-isa sa mundo. Ano bang contribution mo ang pinakatama? O, di ba? Kaya nag-a-advise lang ako, kung pwede, umayos-ayos tayo. O, di ba? Umayos-ayos tayo. Kasi pag hindi natin ayusin, lalong-lalo na hindi mo kinukonsider ang gumawa sa'yo. Isa lang gumawa eh. Kaya naniwala ako totoo yan. Kasi kung hindi totoo ang Biblia, wala tayo. We cannot explain saan tayo galing. Hindi natin ma-explain kung sino ka, sino ako. Di ba? Mahirap intindihin kapag walang evidence. So ang aklat na yan, Torah o Holy Bible, nag-explain na may Panginoon pala, may gumawa sa atin, may nauna sa atin, ito mga kasalanan nila, ito ang dapat gawin. O, di ba? Ito ang gawin na para sa kapwa-tao. Mayroon tayong Bill of Rights, may righteousness tayo. Di ba? Kasi kung hindi susundin yan, edi magwala ka. Magwala ka sa gusto mo. Dito yung prinsesa eh, nagmamadali. Ay. Faster. Hindi ko ma-off ang data ba? Ha? Hindi ko ma-off ang data. Bless Papa Bot, bless. Bless ang ibig. Kaya kung i-off ko ang data, ang tiyak wala ko na off ang data. Uy. Bless na, bless Papa Bot. Wow. Why you kiss me hand? Very good. Yeah. Okay. What did you do? Ha? Nag-exam doon ako oras ba? Oh, Ay, na sila dito practice. duhagid ka oras? Oo, kaya nga asta for. Okay. Pakisirado daw ang imong pertahan. Wala na sila doon. Okay. Close na. Diri lang ta sa likod maagi. Pero hindi naman ako. Wow. Hindi ko ba yan? Iyaya, pick up na lang niya. Ako niya si BYD. Sa kumagi ko da. Batse. Sabi si Sila ni Kliko. I have this. What's that? What? There's a new. Look, it's new. Oh, new? Oh, I cannot. new cellphone? Ha? Hindi, ban niya mo tinagin wigit. Kaya mga pangita. Huwag mo sa pasimik niya. Yeah. Mga blind spot ng Pilipinas, so kahit na kanto may mga tanim. Parang hindi tayo nadidisiplina eh. Dangerous practice, dapat kanto walang tanim. Blind spot eh. Bata. You love me? Bata. Hoy, uy ka sa bat. You love me? Huh? Yes. Yes. Oh, you talk to your mommy here, oh. Mommy, you talk to mommy, oh. I love you. Oh. Wait. I bring your phone. Do not touch there. Let's go na. Naot na. Kapamot, lugay pa. Dalhin mo na yung bag mo. Dalhin mo na yung phone mo.
Yeah. Woo. That's life. Okay. So we're done. Thank you for watching. You're a great person. You are a great person because you have a great God. All right. Thank you. I just want to be with you. I just want to be where you are. Dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Yan, masarap makipag-usap, di ba? Nagagalit si Mrs. eh. Bakit ka nag-vlog? Namamawi lang ako eh. Hindi ako nagsasalita ng matagal. 60 years, 60 years hindi ako nagsasalita. Pero I have that in mind na maybe somehow, somewhere I can share my knowledge, my views, not my personality. I'm not that good. I'm not that excellent person. Yung reflection lang. Reflection lang ng magandang ugali. Ganyan. Yung hindi ka lang bastos, ha? Huwag mong kalad ka rin yung matanda. Matanda, masakitin, for what? Na nagpapabilib ka na you are a member of the armed forces, na may baril ka, matapang ka, or gusto mo talaga ng mataas na rangko at mayaman at maraming pera at maraming regalo. Malisyoso kayo, sir eh. Madam, chair, your honor, hindi magandang pagkatao nyo. Di ba? Hindi maganda. Kaya umayos-ayos tayo. Kaya ang title nito, Ugaling Pambansa, kumbaga batasang pambansa. Dapat ang ugali natin pangkalahatan, di ba? Balik na tayo sa elementary teaching natin. Na-nurture tayo ng mga teachers natin how to become a good citizen. Yun ang una ko eh. May perception din. Aside from turo ng iba sa bahay, kasi pag nagkamali ka, maalala ko, ano pa, parang anong tawag niyan? Spank. Pero hindi spank na kamay. Mayroon talagang parang belt or something na nagdidisiplina sa amin. Pagdating sa school, mahinahon ng teacher, this is how to react when you meet your teacher, when you enter the room, including the principal's office, when you go there, good morning, good afternoon, or good evening, ganon. Tapos mag-bless kayo sa matatanda. Sabi ko, wow. Tapos pumasok yung Boy Scout na nagtuturo ng trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, clean, and reverent. Ang ganda, no? Ang ganda ng mga utos ng Boy Scout law. See? Boy Scout law. Talaga. Ngayon, yan daw ang maging future citizen ng mundo. Kahit sa Philippines lang yan. So, balik tayo sa pinakaturo, pinaka-basic na pangangaral. Elementary. Basic. Lalong-lalo na may may history ka ng daily vacation Bible school, yung mga sa evangelical na practice na every summer may, di ba, vacation, walang pasok. Lahat ng mga bata for 1 week nakikinig ng Bible story galing sa Holy Bible. Ang ganda.
Ngayon, kung wala kang exposure niyan, umpisahan mo na kayo mga congressman, mga very sinful senator. Yung iba lang, hindi lahat. Grabe naman kayo. Hindi ko kayo nilalahat. So ganun. Turuan natin ng magandang asal na may turo ng Holy Bible. Kasi kahit na ano pang national hero ka dyan, kung wala kang ugali na acceptable, ma-discern ng tao if you are a greedy person, you're a braggart, or mayabang, or hypocrite talaga. Military ka, you're sworn in to protect the law, to serve your fellow man and your country. Tapos partisan ka, pulis ka, PNP, partisan, national police, or pera ng politician, PNP. Wala ka kasing basic hindi ka bumabalik sa pinanggalingan. So hindi ka makararating sa paroroonan. Balik ka sa basic teaching mo. 'Di ba? Yun lang siguro ang mga salawikain na maganda. Balik-balikan mo yung magandang turo ng elementary ka, high school ka. Ngayon, para kang abogado. Ang dream mo maging abogado. You want to become a lawyer, tapos naging police patula ka. Napakawakaling kwenta mong tao. Kahit na ganito mukha ko, pero hindi naman ako unggoy tingnan. Mas unggoy ka sa akin. Ano ka ba? So yun ang mali. Yun ang mali doon. Nakalimutan mo basic. Ngayon, you'll be cursed, pati yung mga simba ko. God forbid, yung mga anak mo mabubuli yan. Pag connected ka dyan sa taong yan, wala. Kalain mo 32 million pinahiya mo. Magsasabi ka pa ng yung mga DDS walang nagawa sa akin. Bakit ka na mag-mention ng DDS? Hindi naman lahat DDS ang naniniwala na magandang ugali. Sabi niya, grabe naman kabastos to na pulis. Matanda, kalad ka rin. Maniwala kayo. Maniwala kayo sa akin. Hihilahin ko yan. Ang yabang. Is that what you learn from the Police Academy? Talaga kayo wala kasi kayo na kayo, nabubulag-bulagan na kayo ng fame and power. Buti sana kung may pagka Richard Gomez ka. Gaya sa amin kamag-anak ko si Lucy, taga Ormoc kami, papa ko doon pinanganak. Doon pinanganak, di ba, indigenous ng Ormoc. Di ka mag-anak, bahala na kayo, mayabang din ako pero sige lang, ano lang naman to laway lang ang kapital. Walang plunder to Okay, thank you for watching. I love you. God bless you and keep you. God shine His face on you and be gracious unto you and turn His face to you and give you peace. Ayan. Amen. Dito na lang tayo kasi parang may program dito sa plaza. I don't know if still ongoing kasi mahirap. Dapat ang game plan ito a week before, balik-balik, maglagay ng malaking karatula. Wala nang tao. Mahina ang game plan nila, walang dissemination of information. Mayroon daw diyan, medical mission ng city. Mag-public address ka lang or wala yun, mahina yun na style. Wala nang tao, tapos na. Bye bye, thank you for watching. I love you. Kayo mga balasubas kayo. Nakapag-aral kayo, hindi nyo ginagamit sa tama. Nadadala kayo ng fame, power, money. Huwag mong i-mention yung bad words. Sinasabi na DDS lahat ang nasaktan sa ginawa nyo. Matanda yun, kinaladkad mo. Di ba? Hindi, wala nang joke lang. Thank you, bye bye. Magpakabait kayo mga unggoy. Katulad ko. Bye. Draw me near to where you are.
mabuti na lang at mayroon tayong episode ngayon. Baka wala nang sunod. Bakasyon na ng apo. I don't know kung makapag-vlog tayo ulit. At least marami tayong napag-usapan. Ha? Pag nawala tayo sa mundo, marami silang papanoorin. Pag na-upload ito. Bye-bye. Thank you. God bless you. The Holy Spirit is resurrecting living worship among His people, paving the way for the King to visit us in ways we've not known before. And just as we've sung, we want to be where you are. He wants to be where we are. In our towns, our churches, our homes, and in our hearts. I really believe God arranged for us to gather tonight because He wants to demonstrate His grace and glory. As deserving as He is of our worship, and as much as He delights in our praises, He didn't design this practice for His benefit. Worship is for our sake, because worship is the atmosphere which welcomes His presence and gives place to His mighty works. So friends, this meeting is His idea. He brought us together to move among us. God with us.